Ito na po yung ating update sa ating pong baboy na 2.5 months na po. Simula po pagkawalay, pinagmimerienda po natin ng Madre de Agua. Yan, minsan ang ibinibigay ko po sa kanila ay kamote tops o kaya ay mulberry or di kaya ay talinum. Yung pong kung tawagin dito ay talilong, ang iba ay talinum. So ganun po ibinibigay natin sa kanila. Bali binibigyan ko po sila pagkatapos po nilang kumain, yun po ang pinaka-snack nila. Tingnan naman po natin itong ating inilipat dito, yung kasamahan po nila na 6. Yan, kita po natin ang lalaki na. Sila po ay 15 araw na po na inilipat dito. Mabuti na lang na ilipat po natin. Kasi ito pong dalawa na ito ay nagkameron po sila ng karamdaman na rectal prolapse. Kapag ka po kumakain ng busog ay lumalabas po yung kanilang anus, rectal prolapse po ang tawag doon. So ang ginawa ko lamang po diyan ay nag-spray po ako ng Combinex. Lagi ko pong ini-spray. Tapos dinadiet ko po doon sa kanilang feeds. Tapos more on fiber po at mga tubig. So konti lang po ang feeds na inilalagay ko para ang pinakakain ko po diyan ay yung po mga Madre de Agua at saka po mga kamote tops para sa ganun ay more on fiber. At sa ngayon naman okay na, magaling na sila. So bali ito nga pala yung aking ginawa. Inilipat ko na. Dati po ay na dito sa loob. Kaya lang yung painuman kapag ka po nainom sila dito bumabagsak sa loob ay nagkakatubig po na pupuno at hindi po nila kinakain yung feeds. Hindi po katulad ngayon dito na po bumabagsak sa flooring at hindi na po sila nagtitira ng pakain. Pero nung una nililimas ko muna bago ko lagyan uli ng pakain. So ito naman yung mga natira dito na dini sa loob. Ganito lamang po yun. Ganito lang po yung ating binibigay pagka natapos silang kumain, pinupuntahan nila. Ganyan lang sila. Tapos ang kanilang flooring ito, ganito lang. Kanilang paliguan, ganyan lang. Sila'y doon na dumi, doon lang. Tapos, yun po ay umaga at hapon, tuwing tayo papakain, tinatanggal natin yung dumi. Tapos itong mga ito naman ay dito, tuyo. So bali isang tip ko po sa inyo, kung kayo po ay gagamit ng deep bedding, ang tawag po kasi dito ay deep bedding. Ang gamit po ay itong IPA, rice hull kung tawagin sa ibang lugar. Ang English po sa IPA ay rice hull. So ngayon, kung payo ko po sa inyo, kasi ito po ay mababa ang tubig dito sa amin. Naging problema ko katulad nito pagka umulan, nagkakatubig kasi nagkakasinip. Siyempre mababa po yun. Siyempre ang level ng tubig dito, tapos doon may bangbang. So ang nagiging level ng tubig dito ay nataas to. Kaya ang nangyayari din ay inuumbang ng mga baboy. At once na naumbang po nitong mga baboy na ito, ay naaabot nila. Once naman naabot nila, naku, hindi na nila titigilan. Kaya payo ko po sa inyo, kung kayo po ay magagawa ng deep bedding na ganito, make sure lamang po na hindi po nagkakatubig ang ilalim. Kasi once na nagkatubig po ang ilalim niyan, ay gagawin na po yan, uumbangin ang inyong mga baboy. Kaya sa ganoon ay makakakain po yung mga baboy nyo ng madumi dahil siyempre madumi po ang ilalim niyan, tapos uumbangin pa ng uumbangin, hindi putik yun, tapos iinumin nila. Yun mangyayari, kaya possible na magtae din sila. Kaya kung kayo po ay gagawa nito, make sure na yung pong ay hindi abot sa tubig kahit po mag-ulanan ay hindi po nagkakatubig ang ilalim nito. Bagaman ito po ay malalim, 1 metro po ang lalim nito. Kaya lang ay mahuhukay pa din po yan ng mga baboy kapag ka po sila ay talagang ginawa nilang magbungkal kasi tulong-tulong sila eh. Yun po ang laki na 2.5 months pa lang to. Yan halos hindi nila kasi busog sila. Pero sila ay matatakaw niyan. Kamote, yung mga dahon-dahon kasi sanay yan diyan. Ito naman hindi ko na binibigyan kasi sila naman ay napakaganda ng tayo dito. Feeds na lang nilalagay ko dito kasi pagkakaano naman nila humihiga na lang, yung mga yun naglalaro pa. Pero ito ay hindi na, diretso tulog na to mga to. Bali ang to ay July pa. Bali 1 buwan at kalahati ko 1 buwan ko pang aalagaan nito. Madami pang ubusin tong grower at finisher. Gagamit po ako ng finisher dito. So yun lang po ang nais kong share sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat po. Happy farming everyone.